Dahil po sa pagkatalo niya, doon po siya doon po yung pag-action na bigla niya lang po sasarado yung yung daanan namin. Mga batang tumatawid sa bintana ng kwarto ni Jessica Yumul ang gumigising sa kanya tuwing umaga kapag may pasok sa Barangay Colhante, Apalit, Pampanga. Ang kama nilang pamilya, tinapak-tapakan at ginagawang tulay ng iba pang kapitbahay. Ang bahay kasi nila ang nagsisilbing alternatibong daan ng ilang residente papunta sa kalsada at pabalik sa kani-kanilang tahanan. Isinara kasi ang kapirasong daan sa eskinitang una nilang dinaraanan. Tila nakulong tuloy ang nasa 6 na pamilya o katumbas ng 30 individual. Papapasukin po namin, tatayo kami ng maaga. Siyempre, nakakaawa din po sila, wala silang dadaan. Nakikiusap naman po sila eh. Okay lang po yun kasi tao din po naman kami, marunong Kami na lang po mag-a-adjust. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, nananatiling bukas ang bintana ito ng pamilya Yumul. Dahil dito dumadaan yung mga residente at ang pag-akyat dito ay tila extra challenge din, lalo na sa mga bata at nakakatanda. Ate, may daan po. Ano ba to? Ang hirap. Kabilang sa nakikitawid sa bintana at 75 anyos na si Nanay Sinaida. Mahirap daw ang walang matinong daan. Sa paglabas po, sumakit pa nga po dito ko, parang napilayan pa ako eh. Sobrang hirap. Sobrang hirap po. Nababaluktot ako. Kwento ng mga residente, noong nakaraang linggo, sinimento at tuluyang isinara ang dating labasan sa eskinita. Ang nag-utos daw ang natalong kapitan dahil parte ng property niya ang daan. Po, iskinita lang po yun na almost 30 years na po, sir. Hindi nga rin po namin matukoy kung ano po yung pinakadahilan niya. Dahil po sa pagkatalo niya, doon po siya doon po yung pag-action na bigla niya lang po sasarado yung yung daanan namin. Pero ayon sa mga residente, hindi raw ang dating kapitan nila ang may-ari ng right of way. Sinubukan ng barangay na pag-ayusin ng dalawang panig pero walang nangyari. Pinag-file po namin sila ng corporate complaint sa barangay at itong former kapitan pinadala namin ng sumon. So sabi niya, hindi na niya daw tatanggapin yun. Tumangging umarap sa aming kamera ang dating kapitan pero itinanggi niyang ang pagkatalo sa eleksyon ang rason kaya niya sinaraduan ang daan sa eskinita. Pero inamin niyang maraming naninira sa kanya sa social media ng mga taga-looban. Ang ibang araw, hinaman pa siyang bakuran ng daan. Naiingayan din daw siya sa mga motor at palaging marumi ang kanyang paligid. Naiintindihan daw ng dating kapitan ang problemang naitulot ng pagsasara niya ng eskinita. Kaya sa huli, pinag-iba na niya ang sinementong bakod. Maraming salamat po kasi giniba na po yung padar, may daanan na po kami maayos. Napagkasunduan ng pansamantalang padaraanin ng mga residente hanggang sa January ng 2024 bago sila tuloy ang makahanap ng ibang madaraanan.